Noong nakaraan, ibinahagi ko ang isang napakagandang treasure site na matatagpuan sa isang dalampasigan. Ang video footage na ito ay pinadala sa aking messenger mula sa isa sa aking mga follower, na itatago ko na lang sa pangalan na Zor. Alam kong ang iilan sa inyo ay hindi na bago sa naturang treasure site, ganun pa man nais ko pa ring magpasalamat sa lahat ng nagbigay ng kanilang mga kanya-kanyang reactions, at opinions tungkol sa naturang treasure site, na umabot sa 119 reactions, 28 comments, at 6 shares. Marami pong salamat sa inyong lahat mga ka-huntsman ko, shoutout, at magandang buhay sa ating lahat. Ngayon magbibigay ako ng sarili kong opinion, at decoding gamit ang pagkakaayos ng mga markang nasa paligid ng nasabing treasure site. Makikita natin sa illustration ang isang markang magkabila ang paa na magkatabi, isang turtle marker, ladder marker, crocodile marker, at mga dots sa harap ng isang arrowway, at ang lahat ng mga nasabing palatandaan ay walang duda na gawa sa kamay ng tao, at lehitimong palatandaan na ginamit ng mga Japanese Imperial Army sa pagmamarka sa kanilang ibinaon na deposito sa naturang lugar. Simulan natin sa pagbibigay interpretasyon sa markang hugis turtle. Base sa aking sariling kaalaman at pananaliksik tungkol sa isang pagong na palatandaan, lagi itong may kaugnayan sa bilog na marka. Maaaring ang mga ito ay nagpapahiwatig sa isang ukit, hugis, pagkakaayos, o maaari rin na ang isang pagong na palatandaan ay direktang nagtuturo sa mismong opening na dapat mong hukayin. May mga pagkakataon din na ang isang pagong na palatandaan ay nagpapahiwatig sa isang silyadong pasukan ng cave or tunnel sa isang lugar, lalo na pag ang isang pagong na palatandaan ay direktang nakaharap o nakatingin sa isang lugar na may slope terrain. Sa katunayan meron akong tala na 2 actual recorded recoveries na may kinalaman sa isang hugis pagong na marka, at ang mga ito ay direktang nakaharap o nakatingin sa lugar kung saan may nakaukit na markang hugis bilog, gaya ng isang mababaw na hole, at ukit na circle. Ang isang pagong na palatandaan ay nangangahulugan din ito sa Mizu o mas kilala sa tawag na water, at ito naman ay may katumbas na direksyon sa compass na north. Kadalasan pag ang pagong na palatandaan ay ginamit ng mga Japanese Imperial Army, bilang isang hidden trail marker o pang-ilaliman na palatandaan, upang magbibigay babala sa isang water source, o water trap na maaari mong madaanan sa iyong paghuhukay. Ang turtle marker ay nagpapahiwatig rin, sa isang matigas o konkretong layer, bilang harang sa iyong hinukay bago mo marating o ma-retrieve ang mga mahahalagang bagay na ibinaon sa naturang lugar. Ngunit sa sitwasyon na ito ang hugis pagong na palatandaan, ay ginamit ng mga Japanese Imperial Army bilang directional pointer na direktang nagtuturo sa mismong opening na dapat mong hukayin. Mapapansin natin na ang ulo ng markang hugis pagong, ay direktang nagtuturo sa ibabang bahagi, isa itong patunay na ang mismong opening ng shaft na dinaanan ng mga Japanese Imperial Army noong ibinaon nila ang deposito sa naturang lugar ay nasa ibabang bahagi ng hugis pagong na marka. Na binibigyang confirmation naman sa markang hugis hagdanan o ladder marker, na makikita natin sa kaliwang bahagi ng hugis pagong na palatandaan. Ang isang ladder na marka ay meron itong common na kahulugan. Tulad ng kadalasan ang halaga ng isang hagdanan na palatandaan, lagi itong nagpapahiwatig sa kahulugan na up and down. Kaya sa sitwasyon na ito, ang markang hugis hagdanan na ito ay nagpapahiwatig sa kahulugan na treasure shaft under, or treasure shaft below. Pagdating naman sa markang hugis crocodile, walang duda na ito naman ay nagbibigay kahulugan at interpretasyon, bilang isang danger marker. Sa katunayan ang isang hugis buwayang palatandaan, ay nagpapahiwatig ito sa kahulugan na danger in a cave, or danger in a waterfall, subalit sa pagkakataon na ito ang hugis crocodile na marka ay nagbibigay babala sa isang water trap, na tumugma naman sa sitwasyon ng treasure site na ito. Na ayon pa kay Zor, ang lugar na ito ay maaapawan ng tubig dagat during high tide. Patunay lamang ito na pag hinukay ang nasabing lugar, ang magsisilbing water trap ay ang tubig dagat, na umaapaw sa nasabing lugar. Na siyang magiging dahilan at sanhi ng pagkaguho ng buhangin sa wall ng mismong shaft na pinaghuhukayan. Subalit maaari namang maiwasan ang ganitong sakuna o panganib, ang kailangan lang gawin, dapat lagi kayong may handang submersible pump, para makontrol ang pagdami ng tubig dagat sa mismong shaft. Pangalawa, dapat may casing o timber na nakaset up sa wall ng shaft passage, para maiwasan ang pagguho sa naturang hukay.
Pagdating naman sa markang hugis pa ang magkatabi, ginamit ito ng mga Japanese Imperial Navy bilang hangganan o boundary marker sa bahaging west. Dahil ang isang hugis pa ang marka ay isa itong humanity marker. Bilang patunay na ang markang hugis pa ang magkatabi ay ginamit ng mga JIN bilang lock sa bahaging west, ay ang batong ito na nasa kanang bahagi ng hugis pa ang marka, na ginawang wall o boundary marker sa bahaging west. Mapapansin rin natin, na sa di kalayuan ng markang hugis pa ang magkatabi, sa bandang harapan, makikita natin ang isang ukit na markang arrowhead na may katabing 8 dots. Ang arrowhead na ito, ay siya namang nagsisilbing directional pointer, na direct ang nagtuturo sa lugar na pinapahalagahan naman ng markang ladder, turtle at crocodile marker. Na pag pinag-ugnay mo ang lahat ng mga palatandaan sa naturang lugar, makakabuo ka ng isang intersection point, at ang intersection spot na ito ang siyang mismong opening na dinaanan ng Japanese Imperial Army noong ibinaon nila ang deposito sa nasabing lugar. Pagdating naman sa mga ukit na dots na katabi ng arrowhead na marka, maaaring ito naman ay nangangahulugan ng assorted jewelries deposit, gaya ng silver at gold coins, alahas, at mga diamonds. Sa ikalawang interpretasyon, maaaring ang mga naturang dots na marka ay nagpapahiwatig sa pagkakaayos ng mga markers sa paligid ng nasabing treasure site, at ang mga palatandaan na ito ay pinagsamang turtle marker, foot markers, at arrowway na nakaayos ng hugis triangle. Sa ikalawang pagkakaayos ng mga palatandaan, maaaring ito ay pinagsamang crocodile marker, footmarks, at arrowway na nakaayos pa rin ng hugis tatsulok. Samantalang ang dalawang dots naman na nasa gitna ng dalawang triangular holes, na naka-align naman sa markang arrowhead, maaaring ito naman ay nagbibigay interpretasyon sa dalawang shaft opening na may nakabaon na dalawang uri ng deposito. Ang pinakaunang dot na ito ay sumisimbolo sa depositong nakabaon malapit sa markang ladder marker at turtle, samantalang ang ikalawang dot naman na ito, ay nagpapahiwatig naman sa isa pang mas malaking deposito na nakabaon sa di kalayuan, at ang mga depositong ito ay naka-align sa isang compass orientation, ang direksyon na north at south. Kaya mas pinili ng mga Japanese Imperial Navy na gumamit ng mga markang gaya ng crocodile at turtle, upang gawin given, na nagbibigay kahulugan o nagtuturo sa direksyon na north, sapagkat ang isang pagong at crocodile na palatandaan ay parihong nagtuturo o nagbibigay halaga sa direksyon na north, na siya namang kinalalagyan sa mas malaking deposito na nakabaon sa naturang lugar.